Tanghali na nang magising ako. Wala na din si Aaron sa kama. Mag-uumaga na kasi nang makatulog ako, kaya hindi ko na siya naramdaman na bumangon. Naligo muna ako, bago ako lumabas ng kwarto namin. Nakahanda na ang ngiti ko sa aking labi, ngunit agad itong nabura dahil sa nakita ko. Nandito si Maureen. Nakaupo silang dalawa ni Aaron sa sofa. 9:00 na pasado, kaya nakaalis na marahil ang mga biyenan ko. Pumasok na din sa trabaho ang mga kapatid ni Aaron. Kaya naman malakas ang loob ni Maureen na magpunta dito. Sandali ko silang pinagmasdan na dalawa. Nakangiti si Aaron, habang si Maureen ay panay naman ang kwento. At sa tuwing tatawa sila, napapayakap si Maureen sa kanya. At si Aaron naman ay inaakbayan naman siya. Naramdaman ko na naman ang matinding kirot sa aking dibdib. Akala ko manhid na ako, pero hindi pa din pala. Masakit pa din. Hindi ko alam kung tutuloy ako sa kusina at lalagpasan sila, o babalik ako sa silid at hintayin na makaalis si Maureen. Bakit ba pilit pinapaliit ng babaeng ito ang mundo ko? Hindi sa wala akong karapatan. Mayroon akong karapatan para ipagtabuyan siya ngayon, ngunit kapag ginawa ko iyon, tiyak na magagalit sa akin si Aaron. Sa kondisyon ngayon ni Aaron, iyon ang iniiwasan ko. Ang magalit siya sa akin. And thus my feelings even matters to him. My feelings isn't valid to him. Tumikim ako upang agawin ang kanilang atensyon. Napansin ko ang pagkagitla ni Aaron, kaya mabilis niyang tinanggal ang braso na nakaakbay sa babae. Samantalang si Maureen naman, ay mas hinigpitan pa ang mga braso niyang nakapaikot sa katawan ni Aaron. Balewala dito ang presensya ko. Matapang at makapal talaga ang kanyang mukha. Bumantong hininga ako at naglakad na diretso. Wala akong nakikitang dahilan upang huminto, lingunin sila at batiin. Kailangan ba iyon? At kailangan ko bang sabihin sa kanila na ayos lang sa akin ang ginagawa nila? Of course it's not okay for me. Sabi ni Aaron, hindi siya bulag at may pakiramdam siya, pero ano tong ginagawa niya? Wala talaga siyang pakialam sa akin na asawa niya. Nadatnan ko ang dalawang maid sa kusina na nagbubulungan. Hindi ko na kailangang marinig kung ano ang pinag-uusapan nila. I'm sure it's about me, Maureen and Aaron. Anong pagkain? Tanong ko gamit ang casual na tono. Namutla ang dalawa sa pagkagulat. Nang makabawi, kita ko ang awa sa kanilang mga mukha. Simpat siya dahil ang asawa ko ay kasama ang kabit niya sa living room, sa mismong bahay ng in-laws ko. Hindi ko kailangan ng awa, kaya pinilit kong ngumiti. I was waiting for them to move, and do their chores. Ma'am, iinit lang po namin ang pagkain, tarantang saad ng isa, habang pilit na hinihila ang damit ng kasama niya, na hindi pa din gumagalaw mula sa kinatatayuan. Hindi na po. Ako na ang bahala sa kakainin ko, sabi ko. Tinalikuran ko sila at dumiretso ako sa may pantry. Kumuha ako ng buns at mayonnaise. Ito na lang ang kakainin ko. It's one of my comfort food. Yeah, I'm stressed right now. Akala ko maganda ang araw ko ngayon, pero kagigising ko pa lang, nasira na agad. Pagkatapos kumain, nagpunta ako sa garden upang ayusin ang mga tanim ni Mommy. May mga buto ng gulay na binili ko ng nakaraan, kaya itinanim ko ang mga ito sa mga puso. Ma'am, magmeryenda po muna kayo, sabi ng katulong sa akin. Hindi ko namalayan na hapon na pala. Nawili kasi ako sa aking ginagawa. Tahimik akong tumayo at lumapit sa faucet na nasa gilid, upang hugasan ang maduming kamay ko. Nagsuot naman ako ng gloves, pero nadumihan pa din ako. Hindi umalis ang katulong, hanggat hindi ako nauupo sa bakal na upuan. Si Aaron nagmeryenda na ba? Tanong ko. I can't ask the exact thing, that's been running on my mind. Opo ma'am, kasabay po ni Ma'am Maureen. Tinatanong po kanina kung nagmeryenda ka na. Gusto kang ipatawag upang sumabay sa kanila, nakangiwing sambit ng babae. Kung close lang siguro kami, tiyak na madami pa itong sasabihin, base sa kanyang itsura. Bigla namang pumate ang panlasa ko dahil sa sinabi niya. Nagka-amnesia lang si Aaron, pero bakit parang naging baplax din siya? Where's his common sense? Gusto niyang sabay kaming kumain na tatlo. At bakit hanggang ngayon nandito pa din ang babaeng iyon? I'm starting to feel irritated to him. Umalis na po si Ma'am Maureen. Kaaalis lang po, tila nananantyang pagbabalita ng katulong sa akin. Okay, thank you.
You can leave me now. Ako na lang ang magpapasok ng pinagkainan ko sa kusina mamaya, bilin ko dahil gusto kong mapag-isa. Bahagya siyang yumukod bago umalis. Napabuga ako ng hangin, at iiling-iling na sinimulang kumain. Gabi na nang magkita kami ni Aaron. Pumasok ako sa silid, upang makapagbihis para sa hapunan kasama ang buong pamilya. Habang gumagalaw ako sa loob ng silid, ramdam ko ang mainit na titig niya sa akin. Jenny, are you okay? Tanong niya na bumasag sa katahimikan. Do I look okay? Huminga ako ng malalim. Yup, maiksi kong sagot, nang hindi tumitingin sa kanya. Nagsuot ako ng flat sandals bago ko siya tinignan. Minuwestre ko sa kanya ang pintuan. It's already 7:05 in the evening. Tiyak na kompleto na sila sa hapag, at kami na lang ang hinihintay nila. Good evening po, bati ko kina mommy at daddy. Nagtangguan din kami ng ilan sa mga kapatid ni Aaron. Let's eat. Tahimik kaming lahat habang kumakain, at tanging ang tunog lang ng kubyertos ang maririnig sa buong silid. Nang oras na para sa dessert, doon lang sila nagsimulang mag-usap-usap. Kumusta naman ang maghapon niyo? Tanong ni mommy. Hindi ako sumagot. Ang mga mata ko ay nakatutok sa pagkain sa aking harapan. Tiyak na walang alam ang mga in-laws ko na galing dito si Maureen. Hindi sila ganito kakalmado kapag tungkol na kay Maureen ang usapan. Fine, tila bored na sagot ni Aaron. Gusto kong iikot ang aking mga mata. Sa isip ko ay inismiran ko siya. Bored pa siya sa lagay na iyon ha. Dahan-dahan akong nagpakawala ng buntong hininga, upang hindi nila ako mapansin. Nabili na siguro nina Aaron at Maureen ang mga tauhan, na huwag sabihin ang tungkol sa pagpunta ni Maureen. Ayaw ko din namang magkagulo ang pamilya, kaya I choose to zip my mouth. Tahimik kaming nahiga sa kama ni Aaron. Magkatabi kami, ngunit hindi gaya ng nakaraang gabi na magkalapit kami. Nasa gilid ako ng kama at nakatalikod sa kanya. Jenny, are you okay? Sa totoo lang, natatabangan na ako. I don't know if this is part of me moving on, or I just feel mad at him right now. But I need to keep it all to myself. I don't want to argue with him. I don't want us to fight. Dahil ako pa din naman ang talo. Lumapit siya na kinatigil ko. Hinhila niya ako, hanggang sa maramdaman ko ang kanyang katawan. Gusto ko siyang murahin. Gusto ko ding murahin ang sarili ko, dahil ang inis na nararamdaman ko ay napalitan ng pag-asa. Jenny, napakarupok mo talaga pagdating kay Aaron. Are we okay? Tumama ang mainit niyang hininga sa aking batok. We, mayroon bang we? Matabang na tanong ng aking utak. Oo naman, sagot ko na lang para tapos ang usapan. You're not mad. Why do I feel like you're mad at me? No, I'm not mad. Why would I? Ang galing ko talagang artista. Parehas kami ni Aaron. Kung hindi, humarap ka sa akin. Hindi ako sanay sa gamit niyang boses. Napakasuyo. Dahil doon nabura ang paninibugho na nararamdaman ko. Hindi ako sumagot at hindi din ako gumalaw, upang humarap sa kanya. You're mad. Care to tell me why? Humugot ako ng hangin, bago dahan-daang humarap sa kanya. Nagtama ang aming mga paningin. Let's sleep. Matabang kong sabi, bago ko ipinikit ang aking mga mata. Upang iwasan ang mga tingin niyang tila binabasa ang kailaliman ng aking isipan. Hindi na siya nagsalita pa ulit. Agad na din naman akong nakatulog, dala ng puyat ng nagdaang gabi. Tinanghali ulit ako ng gising kinaumagahan. Kumpara kahapon, mas magaan ngayon ang pakiramdam ko. Nakangiti ako at maliksing kumilos. Ngunit paglabas ko nadatnan ko na naman si Maureen. Talaga bang wala itong respeto sa pamilya ni Aaron? Kung hindi niya ako kayang respetuhin bilang asawa sa papel ni Aaron. Sana irespeto niya ang pamilya ni Aaron, na alam naman niyang ayaw ng mga ito sa kanya. Diretso akong naglakad, at kahit sulyap hindi ko ginawa. Dapat mag-aalmusal ako sa garden, pero sa inis ko lumabas ako ng bahay. Naglakad hanggang sa may makita akong taxi na agad kong pinara. Dala ko ang cellphone ko, kung saan nakaipit ang aking ATM card. Sinabi ko sa taxi driver na ihinto muna ang taxi sa malapit na ATM machine, upang makapag-withdraw ako. Sa simbahan ako dumiretso. Nagdasal ako ng team habang pinipigilan na maiyak, pero kalaunan pinakawalan ko din ang emosyon na kanina ko pa kinikimkim.
Mabuti na lang at paisa-isa lang ang tao na pumapasok sa simbahan. Hindi nakakahiyang umiyak sa ama, upang kahit paano ay gumaan ang aking pakiramdam. Sabi nila, siya lang ang higit na nakakaintindi ng bawat pinagdadaanan natin. Cast your worries upon the Lord. At pagkatapos kong iiyak ang lahat sa kanya, kahit paano nabawasan ang kirot sa aking dibdib. 12:00 na ng tanghali, nang magpasya akong lumabas ng simbahan. Ngunit bago ako umalis, nagtirik muna ako ng kandila sa gilid, para sa mga magulang ko. Sa mall ang huling destinasyon ko. Kumain ako at nanood ng sine, pinili kong panoorin iyong action, dahil puro drama ang ibang palabas ngayon. Bandang 5:00 nang magpasya ako na umuwi na. Tiyak na wala na si Maureen sa bahay. Habang nasa biyahe, iniisip ko kung kailangan ko pa bang manatili sa bahay. O umalis na ako. At hindi natapusin ang sinabi ko na 1 buwan. Pakiramdam ko kasi wala na talaga akong silbi. Sinasaktan ko lang lalo ang sarili ko sa piling ni Aaron. Bakit kailangan nating masaktan ng husto, at paulit-ulit bago tayo bumitaw? Bakit hinahayaan nating saktan tayo ng taong mahal natin, bago natin matanggap na wala na talaga, kaya kailangan na nating lumayo? Come on Jenny, noon ka pa walang silbi sa buhay ni Aaron. At noon ka pa dapat umalis. Kung may mapuntahan lang sana ako noon, nang sabihin ng mga magulang ni Aaron na magpakasal kami, sana umalis na lang ako. Ang nangyaring iyon ay nakapagbigay kasi ng pag-asa sa akin, na baka may pag-asa na mahulog sa akin si Aaron. But it didn't happen. Saan ka galing? Tanong ni Aaron pagdating ko ng bahay. Nakaupo siya sa sofa at mukhang anabangan ang pagdating ko, or I'm just mistaken. Ayaw ko nang mag-assume. Diyan lang, sagot ko nang hindi tumitingin sa kanya. Nagdirdiretso ako ng lakad patungong silid. Nanlalagkit ang aking pakiramdam, kaya maliligo na lang ako. Sakto at pauwi na din ngayon ang mga in-laws ko. Kakausapin ko sila. Pumasok ako sa loob ng banyo, at sinimulang maghubad ng aking damit. Tatapak na sana ako sa ilalim ng shower, nang magbukas ang pintuan ng banyo. Aaron, sigaw ko nang basta na lang pumasok si Aaron. Tinakpan ko ang aking sarili. Ngunit hindi sapat ang dalawa kong braso at kamay, upang takpan ang hubad kong katawan. Tumagilid ako upang hindi niya makita ang aking hubad na likod. Matalim ko siyang tinignan, pero hindi man lang siya nagpatinag. Nagulat din siya pero pagkaraan ng ilang sandali, ay naging seryoso na ulit ang kanyang mukha. Where have you been? Tanong niya ulit. Mukhang hindi kontento sa sagot na binigay ko sa kanya, kaya hanggang dito sa banyo, ay sinundan pa talaga niya ako. Hindi ako umimik. Mukhang wala siyang planong umalis, kaya tinalikuran ko na siya at sinimulang maligo. Plano mong sumabay maligo? Tanong ko dahil hindi pa din siya kumikilos upang lumabas. Pero mukhang magandang panoorin ka habang naliligo. Nag-init ang aking pisngi sa kanyang sinabi. Seriously? Nice body? By the way, umirap ako pero hindi ko na lang siya pinansin pa. Tumangala ako at binasa ang aking buhok, bago kinuha ang shampoo. Hindi pa din talaga siya umaalis. Nakuha pang samandal sa gilid ng lababo, habang enjoy sa panunood sa akin. Nagkunwari na lang akong walang pakialam. Kahit na ang totoo ay apektado ako sa presensya niya. Sa ginagawa niya. Hayan ka na naman Jenny. Bakit ba napakabilis magbago ng damdamin mo? Staring is rude mister. Bawal bang panoorin ang sexy kong asawa habang naliligo? Inikot ko ang aking mga mata. Asawa sa papel, bulong ko. What did you say? Wala po. Binyanlawan ko ang aking buhok, bago ko sinimulang sabunan ang aking balikat. Hinawi ko sa kabilang balikat ang aking buhok, habang sinasabon ko ng maigi ang aking balikat. You're seducing me are you? Bintang niya na kinalaki ng mga mata ko. What? Nagsasaban ako. Anong seduce ka dyan? Naiinis ko namang sagot. Oh you're not. Binilisan kong sabunin ang upper part ng aking katawan, saka muling nagbanlo. Inabot ko ang feminine wash at hinugasan ang aking ano. Nagbanlo na ako at inabot ang tuwalya sa gilid. Hindi mo pa sinabunang. Matalim ko siyang tinignan. Ewan ko sa'yo Aaron. What you're doing won't change my mind anymore, bulong ko sa huling pangungusap. What? Wala. Magbibihis na ako. Nandyan na ang magulang at mga kapatid mo.
Nauna na akong lumabas ng banyo. Nagtungo ako sa closet at naghanap ng susuotan. I chose the simple dress that my mother-in-law gave me on my last birthday. Pabalibag kong sinara ang pintuan ng closet nang sumilip doon si Aaron. Hindi ka nakakatuwa, Aaron. Dinig ko ang malutong niyang tawa mula sa labas. Paasa, so, saan ka nga galing maghapon? Tanong na naman niya ulit. Nakipag-date, inis kong sagot. What the Jenny? Nagulat ako sa pagsigaw, at paghampas niya sa pintuan ng closet. What's your problem? Singhal ko naman sa kanya, pero hindi na siya sumagot. Nagsuot ako ng sandals bago ako nag-blower ng buhok. Naglagay ako ng tint sa aking pisngi at labi bago ako lumabas. Sakto ding kumatok ang katulong sa may pintuan. Ma'am, sir, maaga daw pong maghahaponan ngayon, sabi ni ma'am. Okay po, sagot ko habang nakatingin kay Aaron, na nakaupo sa sofa. Nakayuko siya at magkasiklap ang kanyang mga daliri. Iniwan ko siya sa silid, pero hinabol niya ako nang nasa hagdanan na ako. Jenny, tawag niya sa pangalan ko. Yes, hindi din naman siya sumagot. Hanggang sa makarating kami sa dining area, hindi na ulit siya nagsalita pa. Good evening po, bati ko sa mga in-laws ko pagkaupo ko. Jenny, you look good. Iyan yung damit na regalo ko sa'yo ng birthday mo, di ba? Tanong ni Mommy habang natutuwang nakatitig sa akin. Opo, Mommy. Ito nga po. Nakangiti silang lahat na nakatingin sa akin. How are you, Aaron? May naaalala ka na? Tanong ni ate. Natuon ang mga mata namin kay Aaron na tahimik lang. Umiling siya. Okay, huwag mong pilitin. Nagtama ang paningin namin, pero nauna akong mag-iwas. Nag-uusap-usap sila tungkol sa negosyo, kaya hindi ako makabuelo. Nang iserve ba ang dessert, ang tungkol naman sa death anniversary ng lolo ni Aaron ang pinag-usapan nila. Patapos na ang dinner, pero hindi pa din ako makasingit. Jenny, tanong ni Mommy sa akin. Nagangat ako ng tingin, at nang makita ko na sa akin na ang tingin nilang lahat, para bang may nagbara sa aking lalamunan. Hindi ko alam kung paano sisimulang magsalita. Po, may sasabihin ka. Mukhang napansin ni Mommy ang pagiging aligaga ko. Kilala na talaga niya ako. Opo, uminom ako ng tubig. Tumikim din ako para matanggal ang tila bumabara sa aking lalamunan. Ngumiti ako. I am planning to leave na po. Nawala ng kulay ang mukha ni Mommy. Ang mga mata ay nagkaroon ng kalituan. Nagtatanong siyang tumingin sa akin, at pagkatapos ay kay Aaron. Hindi ko alam kung ano ang reaksyon ni Aaron, pero ramdam ko na nakatingin din siya sa akin. Malamang masaya siya na malamang aalis na ako. Why? Ang aking biyenan na lalaki ang unang nakabawi. Akala ko ayos na kayong dalawa. Why do you still need to go? Garalgal ang boses na tanong ni Mommy. Gusto ko na pong umalis na. Pinilit kong tatagan ang aking boses. Ang hirap palang magpaalam. Aaron, what did you do? Umiiyak na tanong ni Mommy sa kanyang anak. Nataranta naman ako ng balingan nila si Aaron. Wala po siyang kinalaman sa desisyon ko. Sarili ko pong desisyon ito, paliwanag ko. Nagawi ang aking mga tingin kay Aaron. He looked so serious. Bahagya ding gumalaw ang kanyang panga. Pero pagkaraan ng ilang sandali, nag-iwas siya ng tingin at nagyuko. Hindi ko mabasa ang nasa isip niya. And I shouldn't bother. Baka nabibigla ka lang anak. Mahina hong sabi ng biyenan kong lalaki. Matagal naman na talagang plano kong umalis. Nahihirapan lang talaga ako. Kaya ngayon kailangan kong panindigan ang desisyon ko. Ngayon ko na po planong umalis. Plano ko pong huwag na sanang magpaalam, pero napakawalang kwenta ko namang tao kung gagawin ko iyon sa inyo. Napahagulgol si Mommy. No, huwag kang umalis, please, Aaron, do something. Huwag mo siyang hayaang umalis. Marahas na tumayo si Aaron. Akala ko magwo-walk out siya, pero nagulat ako nang hilahin niya ang aking kamay. Hinhila niya ako patungo sa silid namin. Bitawan mo nga ako. Basta na lang niya akong sinandal sa nakasarang pintuan, na kinasinghap ko. Aalis ka? Galit ngunit mahina niyang tanong. Iniwas ko ang aking mukha sa kanya. Ayaw kong tingnan ang kanyang mukha, dahil baka magbago na naman ang isip ko. But what if he begged me to stay? As if gagawin niya iyon. Why? Mahinang tanong niya. Hindi pa din ako umimik,
kaya hinawakan niya ang baba ko, at pilit akong pinapaharap sa kanya. Nilabanan ko, kaso wala din akong nagawa kalaunan, dahil sumakit na ang baba ko. Bakit? Ulit niya. Does it matter to you? Mahina kong sagot. Nanghihina ako dahil ang lapit namin sa isa't isa. Kung kailan wala pa akong maalala, talagang aalis ka. Tumiim ang bagang ko. Bakit kapag may naalala ka ba, may magbabago ba? I don't think so, Aaron. Huwag ka munang umalis, may pakiusap sa kanyang tono. Huwag muna, buo na ang desisyon ko. Mas mabuting ngayon na ako umalis. Kahit paano may magandang alaala pa akong babaunan, dahil kapag hihintayin ko na makaalala ka, tiyak na mapapalitan lang ang masayang alaala ko tungkol sa atin ng mapait. Aaron, you hate me so much. Naluluha akong tumingin sa kanyang mga mata. You hate me, bulong ko. Ang sakit-sakit na, kaya dapat lang na umalis na ako ngayon. Hindi yan ang nararamdaman ko, Jenny. Sagot niya gamit ang marahan na tono. May amnesia ka lang. Please Aaron, hayaan mo na lang ako. Wala na din namang magbabago sa relasyon namin eh. Kaya patatagalin ko pa ba? Akala ko ba aalagaan mo muna ako? Akala ko din kaya ko pang magstay at alagaan ka. Akala ko din Aaron, putol ko sa kanyang sinasabi. Why did you change your mind? Nagseselos ako Aaron. Nagseselos. Kahit siya naman talaga ang mahal mo, at asawa mo lang ako sa papel. May pakiramdam pa din ako. Tao ako at hindi robot. Mahal kita Aaron. At nasasaktan ako sa pagpunta-punta ni Maureen dito. Nasasaktan ako Aaron. Hindi ko na kaya. Napahikbi ako. Niyakap naman ako ni Aaron, na kinalaki ng aking mga mata. I'm sorry Jenny. Mas lalo pa akong naiyak sa sinabi niya. Sa buong pagsasama namin. Mula nang ikasal kami, ngayon lang siya nagsabi ng sorry sa akin sa daming beses na nasaktan niya ako. I'm sorry. Pinagdikit niya ang mga noo namin. Patuloy naman ako sa pag-iyak. Tahan na, I'm sorry. Niyakap ko siya at sinubsob ko ang aking mukha sa kanyang dibdib. Niyakap naman niya ako pabalik. At ang mahina kong paghikbi ang tanging maririnig sa buong silid. Nasa po ni Aaron ang kanyang ulo. Ayos ka lang. Nag-aalala ko namang tanong, dahil parang nasasaktan siya. My head hurt, hinihingal at tila nahihirapan niyang sabi. Masakit na masakit ba? Taranta kong tanong. Hindi ko alam kung paano ko siya hahawakan, at kung ano ang gagawin kong tulong sa kanya. Maupo ka muna. Tatawagan ko ang mami mo para tumawag ng doktor. Inalalayan ko siya patungo sa kama. Malamig ang kanyang mga palad, at ang ugat sa gilid ng kanyang noo ay nakalitaw. Namumula ang mukha niya hanggang leeg. Mukhang masakit na masakit nga. Diyos ko, kasalanan ko ta. Nabigla ko ata siya. Tatawagan ko lang ang mami mo, sabi ko sa kanya dahil ayaw niyang bitawan ang kamay ko. Ngunit hinigpitan pa niyang lalo ang pagkakahawak sa akin. Hindi ako aalis. Tatawagan ko lang ang mami mo, marahan kong sabi. Doon pa lang niya dahan-daang niluwagan ang kamay ko. Nagmamadali akong lumabas ng silid, ngunit napatigil ako nang makita ko ang mga in-laws ko na nasa malapit lang sa pintuan. Mommy, si Aaron po masakit na masakit po ang ulo. What? Kent, tawagan mo si Dr. Cheng. Utos naman ni Daddy sa aking bayaw. Nanatili ako dito sa living room, habang sinusuri ng doktor si Aaron. Ang kanyang mommy at daddy ay nasa loob. Ang mga kapatid naman niya ay nakatayo sa labas ng pintuan. 20 minutos na ang nakalipas, mula nang pumasok ang doktor sa loob ng silid. Sana lang ay maging maayos ang kalagayan ni Aaron. Nabigla yata siya kaya sumakit ang kanyang ulo. Kasalanan ko ito. Napatayo ako nang lumabas ang doktor, kasama ang mga in-laws ko. Dalhin niyo siya bukas sa ospital, para matingnan siya ng mabuti, bili ng doktor sa mga magulang ni Aaron. Tinanguan ako ni Dr. Cheng, bago siya tuloy-tuloy na naglakad palabas ng bahay. Mommy, kumusta po si Aaron? Ngumiti si Mommy. He's fine now. Hinahanap ka niya. Pumasok ka na sa silid niyo. Hindi pa po ba bumalik ang alaala niya? Nag-aalala kong tanong. Baka kasi bigla niya akong ipagtabuyan. Kaya nga gusto ko nang umalis, kaysa hintayin ko siya na makaalala, at siya pa ang magtaboy sa akin. Umiling si Mommy. Sumakit lang daw ang ulo niya. Sabi ko huwag niyang puwersahin ang sarili na makaalala,
Jenny, hinawakan ni Mommy ang aking kamay. Alam kong nahihirapan ka na, pero nangungusap ang kanyang mga mata na tumingin sa akin. Can you stay a little bit longer? Please anak. Kahit hanggang sa gumaling lang siya, gaya ng sinabi mo noon. Nagyuko ako at hindi agad nakasagot kay Mommy. Gusto ko na talagang umalis. Pero, huminga ako ng malalim, saka ako marahang tumango. Bahala na. Sana lang hindi ko pagsisihan ang desisyon kong to. Thank you, Hiha. Niyakap ako ni na Mommy at Daddy. I'll stay, para sa kanila. Bilang pagtanaw na din ng utang na loob, dahil sa pagkupkup nila sa akin. Marahan kong binuksan ang pintuan ng silid namin ni Aaron. Nasa gitnang bahagi siya ng kama na higa, at mukhang natutulog na. Nagpalit na din muna ako ng damit, bago ako tumabi sa kanya. Kung ayaw mo akong umalis, sige hindi na muna ako aalis. Pero kung ayaw mo na talaga akong makita at makasama, sabihin mo lang, bulong ko bago ko siya hinalikan sa kanyang sentido. Gumalaw siya at yamakap sa akin, na nakapagbigay ng ngiti sa aking mga labi, pero sumimangot din ako kalaunan. Paasa ka talaga, alam mo ba iyon? Naiinis na tanong ko sa mahinang boses. Sineksik niya ang mukha niya sa aking leeg, at ilang sandali pa ay humihilik na siya. Masaya na sana dahil mabait ka sa akin, at kinikilala mo akong asawa, kaso nga lang hinahayaan mo naman si Maureen na magpunta dito. Sana isipin mo din ako, ang nararamdaman ko. Hinaplos ko ang pisngi niya, at ipinikit ko na din ang aking mga mata upang matulog na. Nagising ako dahil sa mga katok sa labas ng pintuan. Babangon na sana ako nang unahan ako ni Aaron. Sir, nasa labas po si Ma'am Maureen, sabi ng katulong. Sinulyapan ako ni Aaron. Nakaupo na din ako at hinihintay kung ano ang susunod na gagawin niya. Dahil sa oras na lumabas siya at puntahan si Maureen, aalis na talaga ako at walang makakapigaw sa akin. But to my surprise, hindi siya lumabas. Tell her to go home, sabi ni Aaron. Napangiti ako sa kanyang sinabi. Well, that's a good start. Sana lang at mapanindigan niya ito. Sinara na niya ang pintuan, at naglakad pabalik sa kama. Nahiga siya sa tabi ko, sabay hila sa aking katawan padikit sa kanya. Matulog pa tayo, bulong niya. Nakapikit na ang mga mata niya. Mukhang inaantok pa nga, o pinapatulog lang niya ako at kapag tulog na ako, sa kanya pupuntahan si Maureen. Wala ka bang naaalala? Tanong ko naman, dahil may naalala na siya kahit kaunti. Nagmulat siya ng mga mata, at pinagmasdan ako ng ilang sandali, bago siya umiling at bumantong hininga. Wala, sa bagay, kung nakakaalala na siya, hindi naman niya ako ganito tatretuhan. Tiyak na magkukumahog din siyang lumabas, upang puntahan si Maureen. Let's sleep, antag niya ulit. And don't leave me. Niyapos niya ako ng mahigpit na kinangiwi ko. Aaron, hindi naman ako makahinga sa ginagawa mo eh. Reklamo ko habang pilit siyang tinutulak, pero pinanggigilan pa niya ako. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako na may amnesia ka, nakangusong sabi ko. Why? Baka masanay ako. Sana ganito na lang tayo forever. Ngumiti siya at hinalikan ang pisngi ko. Aaron, yes. Kung ayaw mo akong umalis muna, pwede ba akong humiling? Umaasang tanong ko. What is it? For 1 month, you should treat me as your wife. Be my husband, my faithful husband. No Maureen, just us. Humarap siya sa akin, pero nanatili pa din siyang nakayakap sa akin. Natatakot naman ako sa maari niyang isagot. Iyon lang. Hinaplos ko ang pisngi niya. Yes, iyon lang. Okay, deal. Bawal ka ding lumabas ng hindi nagpapalam sa akin. Nagtaas ako ng kilay. I'm loving this Aaron with amnesia version. Okay love. Ngumiti ako pero nauwi din sa bumisnis. Is that our endearment? Tanong naman niya. Wala tayong endearment. Tinatawag mo lang din ako sa pangalan ko, kapag galit ka sa akin. Nagsalubong ang kanyang mga kilay, at tila ba nag-iisip. Huwag mo nang isipin iyon. Masama ba talaga akong asawa? Medyo, lumawak ang pagkakangisi ko. Oo, masama. Hindi naman kita sinaktan physically. Umiling ako. No, iyong damdamin ko lang ang sinasaktan mo. I'm sorry. Hayaan mo akong bumawi sa'yo. Kahit wala akong maalala. Pinilig niya ang ulo niya. Huwag mo nang ang pilitin ang sarili mo.
It's fine. Itong pinapakita mo sa akin ngayon, bawing-bawi ka na. Pwede na akong umalis para. Tinakto niya ng palad niya ang bibig ko. Walang aalis. Hindi ako papayag. Okay, basta yung usapan natin ha. Tumungo siya. Nakatulog ulit kami ni Aaron. 12:00 na ng tanghali, nang muli kaming magising. Dito na din kami sa silid kumain, dahil tinatamad daw siyang lumabas. May ipag-uutos pa po kayo, sir? Tanong ng maid na nagligpit ng mga pinagkainan namin. Bring us popcorn. Tinignan ako ni Aaron. You want some juice? Tubig na lang. Tinanguan niya ang maid. Just water. Maligo na muna tayo, tapos manood tayo ng movie. I can't take you to a cinema yet, so let's just do it at home. Ngumiti ako. Ayos lang. Salamat love. Kinindata naman niya ako, na nakapagpasikdo ng aking puso. Nanood kami ng movie. Love story pero napanood ko na. I don't like this movie. Maghihiwalay ang couple sa huli, kaya hindi ko talaga gusto. Kaso ito daw ang gusto niyang panoorin. Hindi ko sinabi na tapos ko na itong panoorin. Nakaakbay siya sa akin, habang nanunood kami. Susubuan niya ako ng popcorn, at minsan ako naman ang magsusubo sa kanya. Hindi na kailangan ng fancy na date. This is the best movie date ever. Nagkatinginan kami ng nasa kainitan na tagpo ang mga bida. Nakagat ko ang aking labi, at hindi ko magawang titigan ang TV. Dinig ko naman ang pagngisi ni Aaron. What? Inis kong tanong sa kanya, na may kasama pang mahinang pagsiko. Hinawakan naman niya ang baba ko, at pinaharap sa kanya. He licked his lips and then swallowed hard. Aaron, malamlam ang kanyang mga mata, habang dahan-dahan niyang nilalapit ang kanyang labi sa aking labi. He kissed me. He's kissing me softly. Ipinikit ko ang aking mga mata, at dinama ang malambot niyang mga labi, na ngayon ay kasalukuyang sumasakop sa aking mga labi. Hinawakan naman niya ang aking batok, habang inaabot ng kanyang dila ang aking dila. Bahagya akong nawala ng lakas, kaya napahiga ako. Agad naman niya akong niyakap na kinasinghap ko. Ang kanyang kamay ay agad pumasok sa loob ng suot kong shirt. Naglakbay mula sa aking tiyan ang kanyang mainit na palad, hanggang sa makarating ito sa aking chest na natatakpan ng brassiere. Napabulong ako dahil sa init na dala ng kanyang palad, maging ng mapusok na pag-atake ng kanyang labi sa aking labi. Inangat niya ang aking likod, upang tanggalin ang aking suot. Tinatanggal na niya ang hook ng aking suot, nang marinig ko ang boses ni Mommy. Nasa loob na siya ng kwarto. Jenny, I have some. Oh, I'm sorry, Mom. Hindi ka ba marunong kumatok? May inis na tanong ni Aaron na mabilis na bumangon. Sorry, hindi ko naman alam na gagawa kayo ng kababalaghan sa araw. Kemeng tumawa si Mommy, ngunit hindi pa din siya umaalis. May mga bitbit siyang paper bags. Mukhang pinamili na naman niya ako ng damit. Kapag malungkot ako, pinapamili niya ako ng mga kung ano-ano. Ganito na siya sa akin mula nang manirahan ako sa kanila, nang mamatay ang mga magulang ko. May mga binili pala akong pagkain. Magmeryenda na muna tayo, para may lakas kayo. Sabi ng mga maid hindi daw kayo lumalabas ng kwarto. Muli siyang bumungisngis. Natatawa naman akong bumaba ng kama, at nilapitan ang aking biyenan. Kinuha ko ang mga bitbit niyang paper bags. At tiningnan ang mga ito. Salamat po, Mommy. Welcome iha. Mas maganda sana kung dalawa tayong nag-shopping. Hindi po ako mahilig sa damit, at sa pag-shopping. Inikat niya ang kanyang mga mata pero tinuwanan ko lang siya. Kumain muna tayo love, ay ako kay Aaron na mukhang bad mood na. Akala mo nabitin. Teka, plano ba niya akong galawin? Kapag hindi ba dumating ang kanyang mommy, may mangyayari sa amin. Namula ang pisngi ko. Kaso, hindi pa magaling ang mga pasa at sugat niya. Sasakit lang ang kanyang katawan lalo. Love, may endearment na kayo. My heart is so happy. Niyakap ako ni Mommy. Apo na ba ang susunod? I'm so excited. Napakamot na lang ako ng ulo. Nagsalubong ang mga mata namin ni Aaron, may munting ngiti na ngayon sa kanyang mga labi. Tipid ko din siyang nginitian at tinanguan. Pakiramdam ko mas lalo pa akong nahulog sa kanya. Sana hindi na lang siya makaalala. At sana hindi ko na kailangang umalis pa sa buhay niya.